At ito nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito pong panibagong issue na kinasasangkutan po ni John Vic Remulla, na kapatid ni Boying Remulla. Ito pong si John Vic, mga kabayan, siya po ang sekretary ng DILG. Mantakin mo, mga kabayan, ngayon pong lumaragasa ang matinding bagyo at pagbaha sa ating bansa, nagawa pa pong mag-joke ni John Vic Remulla, mga kabayan. Nagawa pang mag-post neto ni John Vic sa kanyang official page, na tinabagay, kala mo yung mga kababayan po nating nasa danta po ng bagyo, okay na okay yung pamumuhay. Napaka-insensitive, mga kabayan, na akala mo hindi po niya alam yung nangyayari sa ating bansa. O mantakin mo, mga kabayan, nag-post. Ano pong post niyan? Ito po, mga kabayan, basahin po natin. Mga abangers, sarap ng bog chiko. Sarap daw ng chibog niya, mga kabayan. Ibig sabihin, nakakain po ng maayos si Sir John Vic. Pag sinabi mong sarap ng bogchi, busog na busog yun, mga kabayan. Siguro, yung kinain yan, hindi natin kayang kainin. Siya na lang pong bahala doon kung anong kinain niya. Yung mahalaga, nakakain po siya na maayos. Samantalang yung mga kababayan po natin, na nasiraan ng bahay, gawa ng baha, di ba? O di kaya na-stranded dahil sa baha at bagyo. Si Sir John Vic, masarap ang buhay, mga kabayan. Patsibog-tsibog lang. Tapos, pagkatapos po tsumibog, ano pong ginawa, mga kabayan? Ito, sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Napakalupit naman, napakatindi, mga kabayan, nakaidlip na po siya, mga kabayan, Napakalupit. Diba? Pati ako, napatingin ng kung tama ba yung nabasa ko, talagang tinignan ko, Sarap ng bog chiko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Diba? Matindi rin po talaga tong natin. Secretary of Department of Interior and Local Government ng mga bayan. Bumabaha na po. Imbis ikaw, tumulong ka doon sa mga nasalanta ng bagyo, ay po, napakasarap ng buhay mo. Alam mo, mas ma-appreciate ko pa si Marojas nun Bakit, mga kabayan? Si Marojas, nung may bagyo, gumaganon-ganon pa yun sa kalsada Diba? Nag-aayos mo ng traffic si Marojas Ganyan-ganyan pa siya Eto, kain-kain lang. Patulog-tulog lang. At sa sobrang pagkabusog nga niya daw, mga kabayan, nakaiglip po siya. Napakatindi, mga kabayan. Dinay ka pa ni Marojas. Si Marojas, may bagyo, umulan, nagtatraffic. Diba? Proud ka pa niyan, sir? Engot ka ba? Sir John Vic? Napaka-insensitive mo. Marami pong binaha. Marami pong nasalanta. Yung iba hindi makakain. Hanggang ngayon hindi pa po nakakakain. Tapos ipagpo-post ka ng ganyan. O di ikaw na masarap ang buhay, sir. Diba? Ikaw na pakain-kain. Ikaw na patulog-tulog. Sarap ng buhay. Naka-aircon. Di po ba? Kailangan pa bang ipamukha yan sa mga katulad naming naghihirap? Diba, mga bayan? Napaka-insensitive po Kaya sabi ko kasi inyo, buti pa si Marojas kahit na ganyan-ganyan na si Marojas na may bagyo, at least lumalabas lumalabas sa kalsada. Eto, kain tulog lang, mga kabayan. Kayo ba, mga kabayan, di ba boto nyo pa ba yan? Taga Santo Cavite, di ba? Mga taga Cavite, yan ba ang politikong mamumuno sa inyo? Yan ba ang politikong gusto nyong mamuno sa inyo? Napaka-insensitive.
baha. Yan ang ginagawa, kain tulog. Imbis na tumulong sa mga kababayan niyang nasalanta, na stranded, wala. Paano? Mayaman eh. Di po ba? Hindi naranasan yung naranasan natin. Wala talaga tayong aasahan, mga bayan. Ha? Hanggang dyan na lang po, ha? At ito nga, mga bayan, ha? Ito rin kapapasok na balita na kung saan po, ha? Yung mga congressman dyan sa Kamara de Representante, naku, mga kabayan, mukhang kapul na kapul kay Senator Marcoleta. At pantakin mo, mga kabayan, ha? Sabi po ni Senator Marcoleta, kung hindi po sila magsasabi ng totoo sa Supreme Court, kasi tinatanong nga po sila, mga kabayan, ng Supreme Court, kung hindi daw po sila magsasabi ng totoo, ay ilalabas daw po ni Congressman Marcoleta o Senator Marcoleta yung mga ebidensya, at dahil ngayon nagsinungaling sila, i-contempt po sila ni Senator Marcoleta. Napakatindi po, mga kabayan. Ayan po ang aabangan natin. At dahil po dyan, meron pong ulat sa atin si Sir Eli. Sir Eli, pasok po. Ako, yari ho ang mga kongresista, partikular ito hong mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives, kung sila po ay magsisinungaling at hindi po magsasabi ng totoo kung ano po ang tunay na impormasyon dito po sa kalagayan ng yung naunang 3 impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Nako, may binabanggit ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kapag hindi po nagsabi ng katotohanan, ang mababang kapulungan ay siya mismo ang magbubuking. Alam niyo naman ho, naging kongresista po siya. At noong 19 Congress, kaya't alam na alam niya yung mga nangyari diyan po sa una, pangalawa at pangatlong impeachment na hindi po itinuloy, no? At hindi po na ipursige ng House of Representatives. Kaya humihingi po ng impormasyon ang Korte Suprema. Di ba? Pinasasagot po ito pong mga kongresista, yung sa kabuuan, yung Kamara at ang maging Senado. So ang Senado ay sabi po ni Senator Marcoleta, tama po yung sagot. Pero dito ho sa House of Representatives ay kapag mali po ang naging tugon, kasi marami po na hiningi impormasyon, yung 3 ho. Doon lang ho tututok sa 3 ano ba nangyari sa 3 naunang impeachment complaint laban kay VP Sara. Doon lang daw magkakagulo na. O magkakalintek na ho, talagang matindi ho mangyari. Ito, pakinggan ho natin. At alam nyo, ito hong si Senator Marcoleta, kompleto raw po siya ng mga dokumento at impormasyon kung ano talaga yung tunay nangyari. So kapag mali po ang isinumente na impormasyon sa Korte Suprema, nako, baka makontempt po itong mga kongresista. Pakinggan ho natin. Ito pong si Senator Marcoleta. Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifests that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 Wala nang kinalaman ng ano dito Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalaman ng Senado rito. Wala po kami. Tama yung sagot ng Senado Wala po kaming nalalaman. Kasi hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun na. At wala rin naibigay. Ito pa, paano mo sasabihin? Ano ang status ng 3 complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito. Yung naunang 3 tinutukoy niya saan bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, mayroong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only 1 impeachment proceedings per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw, dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman. Kasi February 5, so, tingnan mo na, isa lang na proceedings. Hinold mo yung proceedings, tinulugan mo,
pinlano mo na patulugin para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo na papayagan, Ayun. kaya pinalo mo ng February 5. Oo. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A, magkakaala. Sagutin, ano? Oo. May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, Opo. nandun na ako sa Senate by, Oo. di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong 3? Oo, hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Di ba? Oo. Gusto, Naku. ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Di ba? Oo. O, yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Oo nga. Hawak ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo. Oo. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag ka hindi niyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Nakukontempt ka. Oh, contempt yan, may kulong mo Oo. yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Oo. Kung matutuloy. Opo. Hindi eh, pero teka lang, Sen. Kaya di Merong... ba kanina, Opo. bakit ako rito, yung isang marami reporter dito, Opo. yung puro impeachment, sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Nako. Alam niyo, Sen, ay... Okay, so yun po ang pahayag at tila pagbabanta ni Senator Marcoleta na kapag hindi po nagsabi ng katotohanan ang House of Representatives sa hinihinging impormasyon ng Supreme Court, nako, siya ho ang magbubuko. Siya po ang magbubuking. Kasi may hawak po siyang dokumento. Noong 19th Congress, congressman ho itong si Senator Marcoleta. Kaya nung inumpisahan po yan at di ba, December 2, yung unang impeachment, pinatulog. December 5. Tapos December 19. Tapos yung iniakyat yung pangapat ay February 5 na po, mga kababayan. So, yun ho talagang, yung tatlo nauna. Kasi inihingi po ng Supreme Court eh. Ang sabi, ano ba ang estado nito? At humingi ng impormasyon dahil sa may nakapending na 2 petisyon diyan po sa Supreme Court na kung saan ay inireklamo po ang mababang kapulungan ng Kongreso ng kampo ni VP Sara Duterte na lumalabag sa 1-year bar rule. Ibig sabihin ay dapat isang beses lang ho sa kada taon ang na maharap sa isang complaint ang impeachable officer katulad po ni VP Sara Duterte. So sabi po ni Senator Marcoleta, nako, kompleto ako sa dokumento niyan. Ngayon, hindi niya ko sinabi sa kanyang programa, Senate 25, secret daw muna. So bibiglain niya. So supresahin niya itong mga kongresista. Kasi alam niyo, yan din po hinihingi ng ng Senado sa House of Representatives. Ano ba yung nangyari? Di po ba dyan sa 3 naunang impeachment? Bakit pinatulog o sadyang pinatulog? So yun lang po, mga kababayan. So magkakaalaman. Nako, grabe ho. Pero may pasubali ho si Senator Marcoleta. Yan po ay kung matutuloy ito hong impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Mukhang nauulanigan natin ito kay Senator Marcoleta, mukhang hindi po matutuloy. At di ba kasi sa pag-aranggada pa lang ho sa unang araw ng regular session, kasi bali magiging 29 kasi yung July 28, yung araw po ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Sa umaga ay formal na po sila mag-i-elect kung sino po ang Senate President. Tapos pagkatapos yan, wala ho. Suspend na muna yung session. Dahil sa hapon ay pupunta ho sila alas 4 ng hapon dyan po sa Batasan Complex para sa sona ho ng Pangulo. So maaring darating ho yan dyan po sa Batasan Complex ng alauna, alas 2. Mauna na po sila ron, pepesto. Di ba? Ganun ho mangyari. Pero ang bakbakan ho talaga ay 29. Yung second day ng regular session ng 20th Congress. At doon nga, sabi nga ho ni Senator Bato de la Rosa, agad doon siyang magmumosyon at aalamin may jurisdiction ba ang 20th Congress dito po sa impeachment complaint na ito na iniwan na nakabitin ng 19th Congress. Ayun. So magdidebate ho dyan at siyempre alam naman natin ang kalakaran dyan po sa Senado. Simple majority, kapag 13 ang sinabi na oo, wala ang jurisdiction, ang 20th Congress, tapos na po.
wala na. Wala na ho sila magagawa. Di punta ho sila sa Supreme Court at ayun nga sa mga naunang pahayag ng House of Representatives, kapag nangyaring ganyan, pupunta po sila sa Supreme Court. Pero dito ho, meron na pong mga hinihinging katanungan ang Korte Suprema sa mababang kapulungan at siguro ito pagtuunan po nila ng pansin dahil sa kahit na halimbawa baka hindi man i-dismiss ng halimbawa lang hindi i-dismiss ng impeachment court ito hong impeachment trial, baka naman Korte Suprema magsabi hindi, lumabag kayo sa 1-year bar rule dahil sa informasyon. Pwedeng ganun ho mangyari. So marami ang mga option na pwedeng mangyari dito po sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. So yun lang ho. At medyo minalas ho ang House of Representatives o yung Kamara de Representante dahil sa meron po silang dating kasamahan na kumpleto rin po ang dokumento at alam po yung talagang tunay na kalagayan, katotohanan diyan po sa impeachment na yan. Congressman Marcoleta, di ba? Sa 19 Congress, Congressman ho yan ngayon, naging senador. Nako, patay kang bata ka. So, alamin nun natin, sabi niya, secret lang muna. Pero kumpleto ako ng dokumento at alam ko yan. At kapag mali po ang kanilang sinabi, nako, delikado, baka makontempt itong mga kongresista. Kasi patutunayan niya, nasa sa Supreme Court, nako, nagsisinungaling yan. Ito ang totoo. Dahil sa miyembro ako ng Kamara ng 19th Congress. Ayun. So magkakaalaman ho mga kababayan. Subscribe na po kayo sa bago lang po sa ating channel at huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Ito pong ating palatuntunan.